Hello mga kababs! Good afternoon! Ito tayo ngayon magko-cooking vlog. Magluluto ako ng kung tawagin sa kanila dito sa Japan is Motsunikomi. Ano siya? Ang sahog niya is yung lamang loob ng baboy. Ayan siya ng pork. Ayan, kung tawagin sa Pilipinas is isaw. Sa kanila motsu. Pinakukuluan ko na siya. At ito lang yung simpleng ingredients niya. Lang pakita ko sa inyo. Ayan. Konyak kung tawagin sa kanila dito. Gawa din yan sa root ng kamote. Kamote yata yan. Sabi nila. Tsaka ito lang. Mga healthy gulay lang. Patatas, carrots, tsaka daikon or anong tawag dito? Labanos. Natin. Yan lang ang ingredients niya. Tapos pagkatapos ng kumulo, paghahalo-haloin lang natin yung mga ingredients. Tapos, ito na yung pinakapanimplan niya. Miso. Yan lang, pinakapanimplan niya. Super sarap ba niyang ng soup na to. Paborito ba dito sa Japan. Pwede rin siyang ulamin. Pwede siyang isahog din sa pag mag-chill-chill ka, magiinom ka ng konting alak, ganun. Pwede siyang pampulutan, kumbaga. Ayan. Malambot na siya nung binili ko sa supermarket. Nilaga na rin siya. Pero palalambutin ko pa ulit para mas masarap kasi yung malambot na kakainin. Ayan na siya mga kababs. Inuna ko yung konyak. Sinunod ko yung labanos. Tapos ito na yung carrots nang nilalagay natin. Pakukuluin lang natin ang pakukuluin hanggang sa lumambot yung mga ingredients. Tsaka natin titimplahan. Pag okay, malambot-lambot na yung carrots, ilalagay na natin itong patatas. Nilagay na natin yung ating last na ingredients. Medyo lumambot na kasi yung labanos tsaka carrots. So, yun na siya. Parang punong-puno na yung kaserola. Umapaw na. Yan naman ang palalambutin natin ngayon. Lambot ng mga ingredients natin. Ilalagyan din pala ng mirinto tsaka konting toyo. Tapos, alak nila. Ayan, nilagyan ko ng konting alak nila tsaka toyo. Wala kasi akong mirin. Kaya ang mangyayari yan na lang. Later ko na lang lalagyan ulit. Pero masarap ang kalalagasan niya. Yung miso natin. Tutunawin natin siya dyan. Taran! Ayan na itsura niya. May miso na siya. Iba na yung kulay, diba? Ang sarap. Tinikman ko. Manamis na miss. Siguro sa mga gulay na nahalo sa kanya. Hindi na natin kailangan ng iba pang ingredients. Yan lang. Pakukuluin lang natin siya hanggang sa lumasa yung miso dun sa pinaka-ingredients. Yun na siya. Luto na siya. Pwede nang i-serve. Pagkatapos kong pakuluan ng siguro mga 30 minutes siya. Ayan na siya. Lumambot na lahat ng ingredients. At in fairness, masarap siya. Thank you for watching sa aking cooking vlog. See you on my next vlog ulit, mga kababs. Bye! Ito na yung ating finished product. Super yum! That's it now.